So tara, mas maganda ipakita ko to in actual. Ikot-ikot na natin. Mapapatawa ka na lang. Kung nagbabalak kang bumili ng Honda CB650R na e-clutch, then sakto, panoorin mo tong video na to. So as usual, papunta tayong Honda Paranaque. Bisitahin natin yung mga kaibigan natin doon. And at the same time, i-review natin yung CB650R na e-clutch. Tagal ko na rin hindi nagamit yun. Pero recently kasi may mga nagtatanong sa akin about e-clutch, kung ano ba yun, paano nag-work. Kaya tara, gawa natin ng video. So kung isa ka sa mga nagtatanong kung yung e-clutch ba same lang ng quick shifter, yan yung mga tatry natin sagutin ngayon. Ngayon ko naalala kung ba't bihira na lang ang pumasyal ng Honda Paranaque. Dahil yan, napaka-traffic lagi dito sa service road. Pag nasa service road ka guys, kailangan mong gumamit ng pinagbabawal na technique. Kailangan mo talaga mag-counterflow. Tingnan nyo naman guys kung gaano kahaba yan. Alright, we are here, Honda Paranaque. Ito yung mga demo unit nila. So meron sila ng NX500 adventure bike, syempre yung dream bike natin, XADV. And ito yung gagamitin natin ngayon. Re-review natin yung CB650R na e-clutch. And guys, quick vlogging pala, may 22% discount pa rin tayo dito sa Ayuchi BX. Napakalino ng camera niyan. Ito yung sa likod, ito yung harap. And guys, so may blind spot detection na rin yan. And may TPMS na rin or tire pressure monitoring system. Pero pakita ko sa inyo kung bakit ito yung dapat na dashcam na kunin nyo. So ito guys yung main reason. Kasi detachable to, since naka quick release mount na yan. So tanggalin nyo lang to isang main cable. And may weatherproof na cap na rin pala to. Ayan guys, so then kung paparada kayo, pwede nyo lang tanggalin yung Ayuchi device nyo, then lagay nyo na sa U-box nyo. So kampante ka ng safe yung dashcam mo kahit nakaparada ka. Tara guys, pasok na tayo. Alright, so we are here, Honda Big Bikes Paranaque. So bago natin kunin guys yung CB650R e-clutch, ikot ko lang kayo mabilis kung ano yung mga meron nila dito sa showroom. Puro CB650R. Ang ganda rin ito sport bike yata ito, no? HRC. Yung mga cruiser type. And dito yung mga adventure. At yung bagong Transalt 750. SRP 609,000. Alright guys, sa mga naghahanap pala ng ADV 350, marami silang stock dito. Ito, matte black. Ito guys, sa mga gusto ng installment, ito yung details. Pag cash price naman ito, 309,850. Pero kasama na yung rehistro dyan. Ito pa guys, daming 350. Matte black pa, ganda. Tinatawag na naman tayo. Alright guys, so ito na yung CB650R e-clutch. Dito nyo guys malalaman kung e-clutch. Quick demo ko lang muna yung e-clutch bago natin i-test ride. Alright, so yan yung screen, 5-inch na TFT panel. Start na natin. Cold start, ang lakas, kahit stock. And kung mapapansin nyo pala guys, merong A dito, itong green. Pag nakailaw yan, ibig sabihin engage yung e-clutch. And automatic na naman yan bawat start mo. So tingnan nyo guys walang clutch. Pwede akong mag-shift sa primera. Naka first gear na, hindi na mamatay, di ba? Pero reminder lang pala guys, kung naka primera kayo, e-clutch, tapos pinul nyo tong clutch lever, kasi nyo nawala yung ilaw, di ba? Sabihin nag-disengage na yung e-clutch, naka-manual na yan. Kaya pag binitawan ko tong clutch, tingnan nyo yung mangyayari. Nag-stall, di ba? Pero, pag binuksan mo ulit yung CB, matik, kusang bumubukas yung e-clutch ulit. So tara, mas maganda ipakita ko to in actual. Ikot-ikot na natin. And hindi tayo magka-clutch sa test ride na to. So again, primera. Yan, hindi ko rin kailangang mag-clutch pag-aandar. Alright. So primera, segunda, tercera, fourth gear, fifth gear. So naka fifth gear tayo ngayon. So ang tanong, pag nag-slow down ka ba o huminto, mamamatay ba yung makina? Hindi naman. Pero makita nyo fifth gear umiilaw, mag downshift daw ako. Fourth gear kulang pa rin, downshift pa rin daw. Third gear kulang pa rin, downshift pa din. So yan, nakasegunda na tayo, second gear. So in a way, perfect na perfect din for beginners to. Kasi sasabihan ka din kung kailan ka mag-shift In terms of position lang, riding position, for me parang medyo aggressive ng konti to. Parang Z9. And may nagtanong din pala, kunyari naka third gear tayo, ayan, third gear, tapos pinul ko yung clutch, so magmamanual yun, di ba? Kunyari gusto ko lang bumomba,
So mangyari, naka-manual na ako ngayon. Wala yung ilaw ng ano. Pero yun, eventually bumalik din. So ang sagot, pag umaandar ka na, naka high gear ka, pinul mo yung clutch, mawawala yung e-clutch, magmamanual ka. Pero for a while lang. Eventually, after parang few seconds lang, kusa rin siyang babalik sa e-clutch or sa automatic. Init. Ang ganda rin ng technology ng Honda e-clutch, no? Ang difference ito sa quick shifters naman, sa quick shifter kasi pag primera, kailangan mo pang mag-clutch pag aandar ka. Hindi mo na lang kailangan mag-clutch pag mag-off shift ka na, segunda, tercera, pataas. While dito sa e-clutch, kahit naka-primera ka, hindi mo na kailangan mag-clutch. Kahit from stop, di ba? Kita nyo naman, gas and go ka na lang. Pero ang maganda dito, pag nabobore na kayo sa automatic or sa e-clutch, meron kayong option na mag-manual, di ba? Kasi parang nung dinemo nga natin kanina, syempre kung naka-big bike ka, may mga times gusto mong bumomba. Pag naka-automatic ka or e-clutch, hindi mo magagawa yan. Kasi pag piniga mo yan, talagang aandar ka, di ba? Kaya yun yung mga times na ipupull mo yung clutch para makabomba kang ganun, di ba? Then you don't have to worry kasi babalik din naman ng e-clutch yun, automatic. So napaka-convenient. Anytime na gusto mo mag-manual, i-pull mo lang yung clutch. Then after mo na mag-manual, di ba, nakabomba ka na, nagawa mo na yung gusto mong gawin, balik na siya, balik e-clutch, balik matic. Ang laki ng dilim guys Ganda ng tunog kahit stock. Parang hindi ganito yung pagkakaalala ko dito Siyempre inline 4 tong CB650R, kaya ito yung mga masarap lagyan ng exhaust talaga So ang advantage pala nitong e-clutch for me, kung yung ruta mo heavy traffic, for example pinande-daily mo to, pamasok sa trabaho tapos laging traffic, very convenient kasi pag tumigil ka, hindi mo na kailangan mag-clutch, tapos naka-primera ka lang, hindi ka na kailangan mag-neutral. Wala kang kapagod-pagod dito guys. Siyempre kailangan testingin natin sa expressway to. Alright, so walang clutch to guys Ganda ng tunog. Teka, umuulan. Hassle. Buti merong skyway, isilong tayo kahit konti. And kung napansin nyo guys, di ba nasa ilalim tayo ng skyway, kusang nag-dark yung panel. So naka-automatic pala tayo ngayon. Ibang level yung comfort itong e-clutch. Downshift, diba? Nakakatuwa yung tunog ang lakas buong buo kahit stock. So again, kung naka fourth gear ka na, gusto mong bumomba, clutch, then pagka bitaw mo ng clutch, kusa siyang bumalik ng automatic. Pumapatak ng malakas yung ulan guys. Hindi pa naman waterproof tong bag natin. Nako. Parang malakas yung patak nababasa ako kahit andito ko sa ilalim Talagang tuwing hapon ngayon walang sablay yung ulan no? Mga alas 3, alas 4 talagang bubuhos. Basang sisiw mode, wala na tayong silong. Naka-aircool pa naman tayo ngayon na riding shirt. Ramdam na ramdam ko yung patak Diba, makasilong tayo ng konti dito. May kidlat pa. Parang hindi stock yung tunog ng exhaust no? Lakas Alright, so ikot muna tayo dito sa Alabang sandali. I-feel natin kung kamusta ba sa city riding tong CB650R e-clutch. Pero alam na naman natin yung sagot dyan. Kahit titigil ka, nakasegunda, hindi siya namamatay. Ang primera daw ako. Ayan, primera. So hindi mo na kailangan mag-clutch. Actually, isang scenario lang talaga yung naiisip ko, na magka-clutch ka dito sa sa CB650R e-clutch. Yun kung gusto mong bumomba habang umaandar. Yun lang. Umaandar ka. Pero babalik din naman siyang kusa Titigil ka, primera, wala nang clutch, diba? Very, very convenient. Ito ang big bike na talagang pang city riding. Ganda
Ganda ng tunog. And again, shoutout sa Parak para sa ating napakaangas na Yakuza riding shirt. And napakaganda talaga ng cockpit itong CB650R, no? So yung handlebar, naked handlebar, yung controls, ito yung mga bago na. Alright, nako. So makikita nyo na dito kung bakit kailangan pa rin may clutch. Siyempre kung nakasigunda ka, yan, third gear. Sa mga naka big bike, alam nyo to unwritten rule na to pag may tunnel, diba, kailangan bumomba. Ayun, balik i-clutch din kaagad. Kung mga may ganyang kalalaking truck guys, huwag na kayong makipagsingitan, paunahin nyo na. Dami rin kasing blind spot yan pero huwag din naman kayong tumutok sa likod. Pag mga may chance na kayong overtake yung malalaking truck, overtake nyo na lang ya. Basang sisiw na naman tayo. Pag nasa SLX din pala kayo, may mga invisible humps dito, kaya ingat din kayo. Tingnan nyo, dito banda yan ayun pero kahit inabutan tayo ng malakas na ulan guys, napakasarap talagang gamitin itong CB650R. Tapos e-clutch pa, sumisigaw pag nagda-downshift kayo, Alright, so sana naman na-explain ko ng maayos yung e-clutch, how it works, kamusta ba sa city riding, sa expressway. Ganda ng tunog kung nag-shift, downshift. Mapapatawa ka na lang. Sana rinig sa mic natin sobrang enjoy gamitin to. Kaya dun sa mga nagpapalanong bumili ng big bike, kino-consider tong CB650R e-clutch. Unang-una pala, kung bibili ka ng CB650R, hindi na option yun, talagang e-clutch yung dapat mong kunin. Magsisisi ka pag hindi mo kinuha tong e-clutch. Pero maganda dito guys, kung gusto nyong i-testing muna bago nyo bilhin, pwedeng pwede. Punta lang kayo sa Honda Paranaque. Available naman anytime tong itong CB650R nila na demo unit. Pero siguro I suggest mag-message muna kayo sa kanila sa Honda Paranaque para lang siguradong wala sa hiraman, para mas schedule din sa inyo. Aray, yung mga nahuhulog na tubig galing sa skyway, sakit. Buti na lang talaga naka-riding shoes tayo ngayon. Tapos yung riding shoes natin waterproof. Yan ang pinakayo, kung mababasa ka na rin lang, sige, okay na. Pero ayoko nababasa yung paa, tapos naka-medyas ka pa. Actually naka-riding pants din naman tayo ngayon. May pagka waterproof din to, pero konti lang. Pag talagang malakas yung ulan tulad yun, talagang mababasa rin. Para lang din hindi ganun kabasa yung brief mo. Ginaw nun Tapos payo ko lang din pala sa mga rider, yun sa kasi may makikita kang mga video o picture na nagta-traffic sobra kasi yung mga overpass, nakatigas sa ilalim dun yung mga motor. So sa mga kapwa ko rider, dapat tayo, rain or shine. And dapat maging rin tayo, considerate. Wala nating makakaabala tayo sa ibang motorista, hindi na natin gawin. Kasi minsan nagta-traffic lang ng sobra dahil doon sa mga nakatigas sa ilalim ng flyover, ng overpass. Yan na yan guys, basa kung basa na. Pinili natin maging rider, kasama yun. Itong riding gloves ko, pwede nang pigain So sa mga may tanong pa pala about e-clutch, comment lang kayo down below. Pilitin natin sagutin yan. Yun na guys, isang basa na rin yung pantalon natin. So guys, since nabasa na rin naman tayo, para lang magawa ko tong review na to para sa inyo. Baka naman pwedeng humiling sa inyo guys. Pa-like naman itong video na to, pa-like and pa-comment na rin. Pa-comment ko nung nagustuhan nyo dito sa CB650R e-clutch. Yung sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, pa-click na rin yung subscribe button below. Maraming salamat. Alright, so we're back. Honda Paranaque. Woo! Isang basa tayo guys. Pero again, kahit inulan tayo, had so much fun. Sobrang sarap talagang dalhin itong Honda CB650R e-clutch. And dun sa mga interesado rin may experience itong sobrang solid na big bike, punta lang kayo dito sa Honda Paranaque.
Tabi lang yan mismo ng Honda Safety Driving Center along East Service Road. And panigurado, sobrang mag-enjoy kayo pag na-test ride nyo itong CB650R E-Clutch. Sa ADV natin, babad na rito. Sa mga nagtatanong kung tumatagos pa yung tubig dito sa camelback natin, yan, proof. Hindi yan, tuyong-tuyo yung loob niyan. Safe din, sa malakas na ulan tong Iochi BX natin, yung cable, kasi merong cap. And guys, lahat pala na nakakabit dito kay ADV, itong handguard, itong garnish, itong brake oil cover, itong winglet side mirror natin, itong side stand shoe, yung camelback seat. So lahat na nakakabit dito kay ADV, ililink na lang natin dito sa video via YouTube Shopping. So again, sa mga bibili using my link, may maliit na commission tayo doon. And maraming salamat sa suporta nyo. Ito ko na muna putulin yung video. Again, maraming salamat sa mga sumama sa pasyal natin today. Kita-kits tayo sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.